Tcharan! Ayan, luto na. Ang ating masarap na bilo-bilo sa kusina ni Tita Wena. Ayan, at kung paano nga ba lutuin yan, halina kayo, samahan nyo ako. At from preparation to cooking. Yes, and from my table to your table. Hello everyone. Welcome back to my channel. This is Tita Wena. We are in Wena TV. At dahil nga nakikrave ang aking youngest brother ng masarap na bilo-bilo, ito yung laging ginagawa ng late mother namin nung siya ay nabubuhay pa. But since kinikrave ko na rin to since nasa abroad pa ako, no? Hanggang makauwi na ako ng Pilipinas, hindi ko pa rin nagagawa. Kaya ngayon gagawin ko na. Ito nga pala ay kasaba. Ayan, binaltan ko na siya. At ito naman ay saba na hilaw, raw. Ayan, binaltan ko na rin siya. At yan ay aad-arin natin dito. Sana ay mag-workout ang ating ad-aran kasi maliit. Pang cheese kasi ito eh. Pero yung isa kong ad-aran ay malaki ang ngipin, malaki ang talim. So, hindi magiging smooth ang kanyang texture mamaya pag niyadjad natin yan. So, ito na lang ang gagamitin ko, no? Siyempre pa, sa pagluluto nga natin ng bilo-bilo, hindi mawawala ang saging na hinog. Ayan, saba pa rin yan, pero hinog na siya. At ang ating glutinous flour. Ayan, bibilog-bilugin natin yan mamaya pagkamasa. Siyempre, hindi mawawala ang vanilla extract. Ayan. At siya nga pala, ako ay naglalagay ng kaong pag ako ay gumagawa ng bilo-bilo. Optional to, guys. It's up to you guys if you want to add kaong also, no? Pampasarap lang kasi to, yung every bites mo, meron kang na kakagat na something like tidbits, no? Ayan, so pampasarap lang siya, pero hindi naman necessarily needs. So, ayan, maglalagay din tayo ng sago. Ayan, maliliit yung sago ko. Ayan, syempre, sugar ang gagamitin ko kasi hindi ako nakabili ng sangkaka. Nabibili lang daw kasi yun pag Changi. So, napunta ako sa market, walang Changi, so wala ako nabiling sangkaka. So, pwede na yan. At syempre, sa ating gata, ang ating paboritong gamitin na kukumama. Hindi yan supporters, pero kukumema, bikini men. Ayan. Wena TV is waiting. Ayan, kukumama. Guys, napakasarap nitong gamitin. Ayan. So, hindi ko siya pinopromote, pero I just telling you guys honestly, napaka-comfortable niyang gamitin and napaka-convenient. Yes, at napakasarap din. Talagang tunay ang words na to. Ayan, unang piga. Tunay na tunay yan, guys. Very thick talaga yung texture niyan. So, ano pa nga bang hinihintay natin? Tayo ay mag-add-add na. Pero ang problema ko ngayon, kung paano ko hahawakan ang camera habang ako ay nag-a-add-add. Kasi, I'm all alone. Wala akong camera person. So, let me try. Ayan guys, medyo nag-i-struggle ako na maghanap ng patungan ng aking ad-aran ay namang aking telepono habang ako ay mag-a-add. So, anyway, ganito yan. Ayan, so ito yung saging natin. So, yung saging natin ang pag-add-add ay parehas lang din ang gagawin natin sa kamuting kahoy. At ito naman yung kamuting kahoy. So, mamaya-maya na natin yan. Unahin muna natin yung ating banana. Ayan. O, diba? Galing naman. Pwede pala. Ayan. O, baka may mangbas na naman sa kuko ko. Siyempre, nagbalat ako ng saging, kaya ganyan ang kulay niyan. Lagi kasi sinasabi, ganda-ganda mo magsalita, pero yung kuko mo, hindi bagay sa pananalita mo. Yung kuko ko raw pangit. Siyempre, wala naman akong housemaid. Ayan. So, ganyan lang siya, guys. O, diba? Na-add-add na natin.
syempre, marami pa yung aad-arin natin. So, pinapakita ko lang sa inyo kung paano mag-add-add. And once again, kung paano natin in-add yung saging, ganun din yung gagawin natin sa kasaba. So, ayan guys, natapos na tayo sa ating saging. Na-add-add na natin lahat. At bago nga natin simulang add-arin naman ang ating kasaba, ay i-separate muna natin ito. I-cling wrap muna natin. Kasi, pag hindi natin to kinling wrap, hinayaan lang natin naka-expose habang tayo ay nag-add ng kasaba, iitim yan. At hindi magiging maganda ang texture mamaya sa ating pagluluto. I mean, okay lang naman, kaya lang mas presentable na i-cling wrap para hindi siya magda-dark. Oo, ayan. So, halika, i-cling wrap muna natin ito, ilalagay natin sa isang plate. Then, proceed na tayo sa pag-add ng ating kasaba. So, ayan guys. So, ito na yung ating kasaba. Ayan. So, medyo matigas ito guys, no? Hindi katulad ng saging, medyo malambot siyang add-arin. So, ito, kinakailangan kong hawakan ang handle ng add-aran. So, para magawa ko yun, kailangan ko ibaba ang telepono. Ayan. It's like what I said. I'm all alone. Wala akong camera person. Ayan. So, ganyan lang yan. So, like what I said earlier, kung paano ko ginawa yung saging, ganun din ang pag-add ng kasaba. Ang pagkakaiba lang ng kasaba, guys, itong saging natin, right away, bibilugin na natin yan. No, mamaya. Mamasahin lang natin. So, ayan. Naputol yung aking video. So, ang pagkakaiba ng saging sa kasaba ay yung saging, mamasahin lang ng konti, pwede nang bilugin. Ayan. Pero yung kasaba, kailangan pigaan. Kailangan pigaan kasi meron siyang fluid na pwedeng mag-cause ng bitterness, no? So, para maging smooth yung ating bilo-bilo, pipigaan natin siya bago natin bilugin yung ating inadad na kasaba. And then, halika na at magsisimula na ako na mag-add-add. Ayan, meron na ako na-add-add na konti. Oh. Very little. Ayan. So, guys, I will put down the camera because I have to handle the handle of the add-aran. Ayan. Pakikita ko sa inyo ulit mamaya pag na-add-add ko na. Ayan. O, ayan. Na-add-add na natin. So, ayan. Natapos na rin tayo mag-add-add ng ating kasaba. So, yung mga dumikit-dikit na yan sa ilalim ng add-aran, tanggalin lang natin. Sayang naman. Ayan. So, I mentioned earlier, right? Na pinipigaan. Yes, pinipigaan. Ganito po yan. Sorry ha. Na-shake ko yung camera. Ayan. So, kukuha ka ng ganyan. Kung meron kayong maliit na cloth na manipis, yung white, no? Mas convenient gamitin yung white para makikita natin kung mayroong nasama na dirt, no? So ako, pag yung pinipigaan ko, lagi kong gustong gamitin ay white na cloth. Ayan. So pipigaan lang natin 'yan. So parang ganyan, guys, oh. Ayan. So 'di ba may fluid? At yung fluid na 'yan, yes, nagko-cause yan ng bitterness. Ayan. So kaya pinipigaan ko 'yan. And then, yung latak nung pinagpigaan, kukunin ko pa rin yun at ihahalo ko doon sa kasaba na piniga. Ayan, para mas parang chewy yung ating, oh. So, ganyan na yun, guys, oh. Ganyan na yung kalalabasan yan. Ayan. Ayan. Pasensya na kayo sa kamay ko, guys, ha. Kamay ng masipag, sabi ko nga sa inyo. So, ayan, ganyan siya. So, ayan. So, halika na, mag-proceed na tayo sa pagpipiga ng ating kamuting kahoy. At mamaya-maya ay bibilugin na natin ito. Ganon din ang ating niyadyad na saging na saba. Ayan. So, naka-cling wrap yan, guys. Take note, i-cling wrap pagka yadyad para hindi umitim. So, ayan na yung ating napigaan na nakasaba. Ayan. And then now,
ay mag-create lang tayo ng espasyo dito sa gitna. And then, lagyan natin ng kunting vanilla extract. Kunti lang. Dahil kunti lang din naman yung kasaba natin. Lagyan din natin ng sugar. Kunti lang din. Para mamaya, pag hinalo natin sa bilo-bilo, yung every bites may lasa. Ayan. So then, haluin lang. So, ayan. Nahalo na natin ang ating nilagay na vanilla sa ating kasaba at sugar. Now, bilugin na natin. Ganyan siya, oh. Ayan. Diyan. O, diba? Nakagawa na tayo ng isa. Ayan. Pwede nyo pa rin liitan, guys. Ayan. Liliitan ko. Diyan. O, diba? Hindi ko mabilog na masyado kasi hawak ko nga yung camera. Ayan. Yung aking camera person kasi ay nasa school. Ayan. Bilogin, 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 bilogin. Ayan guys. Bilog-bilog lang. Bilog-bilog, bilog-bilog. Nabilog na natin. So, ganito lang yung gagawin natin sa lahat. Ganito rin ang gagawin natin dito sa ating saging. Pero, tapusin muna natin tong kasaba bago tayo mag-proceed dun sa saging para hindi messy. Ayan, natapos na nating bilogin ang ating kasaba. Ayan, o, diba? Awesome. Ayan, pasensya na nga pala kayo sa boses ko. Medyo husky, ha? Ayan, so yan ay epekto pa ng New Year. Yes, so ayan na yung ating kasaba. So, dito naman tayo sa saging. So, tingnan nyo guys, oh. Dahil kiniling wrap natin, so hindi siya nag-dark. And then, like what I said earlier, no? Parehas lang yung ating gagawin. Means, maglalagay din tayo dyan ng kunting sugar. Sa gitna. Lagyan din natin ng kunting vanilla extract. Ayan. And then, the same thing, masahin. Ayan, i-mix lang. Mekos. Ayan. Mekos lang natin yan, insan. Ayan, mekos. Ayan, mekos lang. Mekos. Ayan guys, so matapos nating ma-mix well ang ating sugar and vanilla extract sa ating banana, it's the same thing. Bibilogin natin yan ng ganyan. Ayan. Ganyan din ang gagawin natin. So, let's proceed. Ang mama ko, nakikita ko noon, ganito lang ginagawa niya eh. Ganyan. Ayan. So, hindi pala ito nabibilog kasi ano siya, malagkit, no? So, ito pala ay diretso na sa tubig na kumukulo. Sa gatang kumukulo. So, halika na. Kikling wrap ko muna ulit kasi gagawin ko muna yung aking glutinous. So, ayan. Let's continue. So, gagawin na natin ngayon yung ating glutinous. Ayan. Dito sa ating malinis na basin, meron ako ditong 25 ml na water. 25 ml na water. So, maglalagay lang tayo ng enough na glutinous para hindi siya masyadong watery. At ang ating glutinous ay 500 ml. Ay, 500 grams. 500 grams means isang kalahating kilo. So, dahan-dahan lang ang lagay. Ayan, tingnan muna natin kung okay na. Ayan. So, haluin natin. Tingnan natin kung mamamasa ba natin or mabibilog natin. So, pag inaakala nyo na medyo watery pa, na ganito, lagyan nyo pa ng glutinous flour. Ayan. Then, mix ulit. I-mekos ulit. Ayan. So, take note guys ha. Ang nilagay ko na water ay 25 ml. No? 25 ml at ang ating glutinous flour ay 500 grams. Pero, hindi natin inubos kung ano lang yung
magagamit na glutinous ng ating water na 25 ml. So, ito guys, tingnan mo yung texture na yan. Lumalabo yung camera ko, sorry. Tingnan mo to yung texture na to. So, ito, pwede na to. Yan, mabibilog na yan. So, maghuhugas ako ng kamay ko. At mamasahin ko yan ng aking kamay. Kasi, hindi pwede ang kutsara. And then, bago ako maghugas ng kamay ko, maglagay muna tayo ng kunting sugar. Yan, kunting sugar. Para yung every bites sa ating bilo-bilo ay mayroong lasa. Hindi plain na plain. Ayan. Maghugas lang ako ng kamay bago ako magmasa. So, ayan guys. Tayo ay magmamasa na. So, once again, yung ating glutinous rice ay kalahating kilo. Pero, kalahati lang nun ang nagamit ko. At ang water natin ay 25 ml. Yes, 25 ml. Para hindi masyadong watery. So, ito pong texture na ito ang ating hinahanap. Ayan, tingnan mo ha. Kasi, pag masyadong watery, hindi natin mabibilog. So, ayan. So, dahil nga wala akong camera person, kailangan kong hawakan ang aking basin dahil hindi ko siya mamamasa ng mabuti. Ayan, so kailangan kong ibaba muna ang aking camera. So guys, ito na. Namasa na natin finally ang ating glutinous. Ayan, alam nyo guys, ito ha. Ito yung naramdaman ko ngayon kung saan iisa lang yung kamay ko na gumagana. Naisip ko tuloy, paano yung mga walang kamay, 'di ba? Paano yung mga walang kamay? Sobrang struggle nila, no? Ako nga, isang kamay yung gumagana ko kasi yung isang kamay ko may hawak na camera. Paano yung mga walang kamay, 'di ba? Kaya napaka-bless natin guys. Wala lang, hindi ito apart ng ating pagluluto. Pero naisip ko lang ba kasi yung naramdaman ko na mag-iisa lang yung kamay ko na nagmamasa. Kasi hawak-hawak ko yung camera habang ako'y nagmamasa. So, ang hirap. Kawawa naman pala yung mga walang kamay, yung isa lang talaga ang kamay, no? Ayan. So, we are very blessed, no? We have to be thankful to God. Praise the Lord. Ayan. So, ayan. Namasa na natin. Diyan, ang ganda, no? O, diba? Yan, si Tita Wena. Ayan. At tayo nga ay magsisimula na ngayon na magbilog. Ayan. So, kukuha tayo ng ganyan. Ganyan lang. Bilugin natin. And once again, kailangan ko na namang ibaba ang camera dahil ito ay kailangan bilugin ng dalawang kamay. Pero ganito lang ganito lang kalaki yung ating bibilugin. Ayan. So, pakikita ko ulit sa inyo mamaya pag nabilog ko na lahat, ha? Diyan lang kayo. Huwag kayong aalis. See ya. May naisip ako, guys. So, since mayroon akong 4 full color dito, so, nag-segregate ako ng kalahati ng ating glutinous. Ayan. At lalagyan ko yan ng food coloring. Ayan. Lalagyan ko yan ng food coloring para yung kalahati ay maging purple, kalahati ay puti. Ayan. So, mamasahin ko ulit. And once again, dahil naghawak ako ng plastic ng food coloring, maghuhugas tayo ng kamay. Ayan. Halika. Balik na tayo dito. Si Tita Wena ay nakapaghugas na ng kamay at ito nga, masahin na natin. Mekos lang natin ito. Sabi nga ni Mr. Nobody, mekos. Ayan. So, mix lang natin hanggang ma-mix all together yung ating nilagay na food coloring. At, ayan na. O, di ba ganda? Wow, ganda ng kulay. O, ayan na. So, meron tayong dalawang kulay ng ating glutinous. Nakakatuwa yung kulay, guys. Look at that. Oh, di ba? May bago na naman ako natutunan. Talaga naman, pagdating sa kusina, isip-isip lang. So, may dalawa tayong kulay ng ating glutinous na bilo-bilo. Merong isang puti at merong isang purple. Halika na, magbilog na tayo ulit. And jaran! Ayan na, tapos na natin bilugin. O, di ba? Naging multicolor. Napakaganda naman ng ating bilo-bilo. Tingnan nyo. O, di ba? Natuwa daw ako. Ayan. So, tingnan nyo. O.
Ganda! So, ito yung nilagay natin ng food color. At yun namang medyo yellowish, sila yung kasaba. At yung puti, sila yung glutinous na bilo-bilong puti. Ayan. O, diba multicolor? Ang galing naman. Talaga naman. Pagdating sa kusina, ang creativity pairalin. O, diba? Ang galing. Ayan. So, habang nagbibilog-bilog nga ako nito, ay nagpapakulo na ako ng gata. Ayan. At itong ating saging, doon na natin ilalagay mamaya sa ating kinulo na gata na may sugar na. Ayan. At nagtira nga pala ako ng konting glutinous na minasa na. Mamaya naman, ilalagay natin yan sa mainit. Ayan, nagtira nga pala ako ng konting glutinous na masa na. Didissolve naman natin yan mamaya sa hot water para maging medyo malapot yung sabaw ng ating bilo-bilo. Halika na, punta na tayo doon at ilagay na natin yung ating mga bilo-bilo. Lagay na natin sa mainit na tubig. Ayan, at init na yung ating gata. Inilagay ko na nga pala dyan yung ating Coco Mama na gata. And then, nilagay ko na din dyan yung ating sugar. Gagamit lang tayo ng sugar, enough sa quantity ng ating lulutuin. So, kayo na lang ang mag-adjust kung gaano karami, gaano katamis ang gusto nyo. Ayan, mainit na po yan at kumukulo na. Pwede na natin ilagay one by one yung ating mga bilo-bilo. Jaran! Lagay na natin dyan. Ang hirap mag-film pag nag-iisa lang, walang camera person. Pag nilagay ko kasi sa stand, hindi ma-focus. Ayan. So, maglagay din ako ng kasaba. Kasaba. So, ito ay tatlong klase. Ayan. Kasaba. Glutinous na multicolor at puti. So, ayan na yung ating bilo-bilo na ilagay na natin lahat sa kumukulong gata. Ayan. Wow! Ayan, look at that. Ayan, so naglutangan na. Ibig sabihin ay luto na. Pwede na natin ilagay ngayon yung ating saging. Hindi kailangan ilagay kaagad yung saging kasi madudurog. So, yung paglalagay natin ng saging, guys, ganito lang siya karami, oh. Yan, ganito lang karami. And then, idirekta na natin dyan. Ayan, direkta na natin. So, kung ano yung ginawa natin sa una, ganun lang, pari-parihas lang. Ayan, pari-parihas lang hanggang sa matapos na mailagay nating lahat sa kumukulong gata yung ating saging. Huwag nating dalasan kasi pag nagdikit-dikit yan ay masisira yung texture. So, medyo paghiwa-hiwalayin natin sila. Yan, ganyan. So, wag ilagay sa isang portion lang. Kasi pag nasa isang portion lang, so, nasa isang bagsak, magdidikit-dikit sila doon sa ilalim. So, kailangan, medyo wahiin mo, yan. At doon mo naman ilagay sa ibang portion. Hindi yung isang spot lang. Ayan. So, ilagay natin dyan. So, pari-parehas lang guys. Take note, ha? So, ayan na mga best. Kumukulo-kulo na ang ating bilo-bilo. Ayan, at pwede na nga natin ilagay ang saging. Ayan, so bago natin ilagay ang saging para hindi mag-splash, ay atin munang hinaan ng apoy. Ayan.
Yung ating saging ay hiniwa-hiwa natin. Ayan. Ang hirap mag-vlog pag nag-iisa ka. Walang camera person. Ayan, nag-shake-shake pa. Sorry. Sorry. Baka may mag-comment. Yung aking video ay hilaw. Hilaw means hindi maayos. Ayan. So, matapos nating mailagay yung saging. Ayan. Nalagay na natin yung saging at pwede na rin nating ilagay yung ating kaong. Ayan. Tinanggalan ko nga pala yan ng syrup para hindi masyadong maging green yung ating bilo-bilo. Ayan. So, mag-overflow na siya. And now, ay pwede na rin nating ilagay yung ating sago. Ayan. So, sana hindi siya mag-overflow. Ayan na. Malapit na mag-overflow. Ayan. Ayan. So, bago natin ilagay yung ating pampalapot na dinisolve na glutinous, haluin muna natin para mag-incorporate na all together itong ating bilo-bilo. At kung kinakailangan bawasan natin ang sabaw, ay bawasan natin para mahalo natin. So, dahan-dahan na lang ang halo. Ayan. Ganda naman. Napaka-colorful. So, ayan mga best. Ngayon naman ay ilalagay na natin yung ating dinisolve na glutinous. Ayan. Halika na at ilagay na natin doon sa ating bilo-bilo. Ayan. Lagay natin dyan. Take note, pagkalagay po niyan, kailangang haluin ka agad. Ayan, haluin ka agad natin para hindi siya sticky sa isang portion lang. Para mag-mix siya. So, ayan. So, napansin nyo ba? Lumapot na yung ating sabaw. So, that is the texture we are looking for. Ayan. Ganda ng consistency, no? Oh, diba? So, meron tayong colorful na bilo-bilo. Look at that. Ayan. So, napakasarap nito, guys. Ayan, tinikman ko na siya. Hindi siya masyadong sweet. Ayoko kasi ng super sweet. Ayan. O, diba? Sarap. Look at that. Look at the bilo-bilo. Ayan. Ayan. Look at that! Sarap! Ayan guys. So, nakabuo na naman tayo ng isang masarap na merienda. Dito lang yan sa Ayan mga bes. At nakabuo na naman nga tayo ng isa na namang napakasarap na merienda. Dito lang yan. At sa hindi pa nga po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, kung kayo ay baguhan pa lang napadaan sa aking YouTube channel, please consider subscribe and share the video. Don't forget to write down your comment a little bit longer for my revenue. I love you all guys and Happy New Year! Advance! 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 Greetings, success to everyone! Yes, God bless! I love you all guys. God bless! Ayan, luto na ang ating napakasarap na bilo-bilo. Ayan na. Salamat na muli guys sa inyong panonood. I love you all guys. God bless. Ayan, sarap naman. Luto tayo ng lauoy. Yan, lauoy. Sarap. O, diba? Ayan, dahil luto na nga yung ating gulay, ilagay na natin yung ating sahog. Yan ang lauoy ni Tita Mawena. Lauoy sa tulingang prito. Ayan. Sarap niyan guys, promise. Ayan. Kunting kulo-kulo na lang. At ang ating gulay ay
talong, okra at kapayas. Ayan, sarap ng ating lauoy. O, diba? Pamilyar ba kayo sa lauoy? Syempre, hindi mawawala ang zili. Masarap kasi yung may kick of spices. Yes. Ayan. Ang sarap niyan, guys. Ayan, titikman nga ni Tita Wena. Super yummy. Ayan. Ayan, malapit na yan. Ayan, patay na natin. Tingnan ko nga kung luto na. Tatakpan ko siya konting oras para mag-balance yung luto ng kanyang gulay. Ayan, lagyan natin ang takip. Ayan, buksan na natin. Ayan, tama na yan. Patayin natin ang apoy. Diyan. Ayan, meron na tayong nabuo na lauoy. Sarap. Ayan mga best. Thanks for watching. Don't forget to share this video. I love you all guys. God bless and Happy New Year. Sarap ng lauoy. Let's eat. So yan ang lauoy ni Tita Wena.